Pagtanggol ng Rappler, pahiyang-pahiya kay Atty. Harry Roque. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Isang linggo na ang makalipas matapos ipahinto ng SEC ang bias media na Rappler ang kanilang kumpanya. Sa isang pahayag, kinumpirma ng SEC ang pagbawi ng mga Certificate of Incorporation ng Rappler dahil sa paglabag sa constitutional and statutory restrictions on foreign ownership in mass media. Binanggit ng SEC ang naunang desisyon nito na komisyon sa Philippine Depository Receipts ng Rappler. Pinapayagan ng mga PDR ang mga dayuhang entity na mamuhunan, ngunit hindi kontrolin ang mga kumpanya sa bansa. Sinabi ng SEC na ang mga depository receipts ng Rappler ay may questionableng probisyon. Marami ang sang-ayon sa naging desisyon na ito ng SEC sapagkat kilalang-kilala sa bansa ang Rappler bilang #1 source ng mga fake news, anti-government at mga kasong kinakaharap nito. Kaya naman ay naging mainit ang pahayag ni Sec Duque sa Rappler matapos gawin pang masama ang pamahalaan ng bansa. Magandang gabi mga kababayan, ito na naman ang inyong spokesman ng bayan, Harry Roque, para sa iba't isa na namang episode ng The Spokes Hour. Ang tanong, itong order ng SEC para ipasara ang Rappler, ito ba'y paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag? Well, una-una, para maintindihan ninyo po, no? Unang-una, meron po tayong saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, tanging Pilipino lamang ang pupwede na magnegosyo ng media. Ang ating freedom of the press, kasama rin po yan sa saligang batas. Now, hindi naman po ibig sabihin na palibasa nakalagay siya sa freedom of the press o nakalagay ang freedom of the press sa Bill of Rights na ito ay absolute. Hindi po. May mga pagkakataon talaga na nalilimitayan. Isa sa mga dahilan kung bakit nalilipatayan is unang-una, kung merong provision na ginawa ang media na labag sa saligang batas, no? Pangalawa, yung tinatawag na police power of the state, no? At kaya nga maski meron tayong freedom of the press, kapag ang press naman ay ginamit para sa mga pamamaraan na magkakaroon ng clear and present danger, talagang linilimitahan din ang karapatan. So now that sinasabi natin na malinaw na bagamat ang isang karapatan sa Bill of Rights ay hindi absolute, ano nga bang nakasad din sa saligang batas? Yung nga, sinabi ko na kanina, no, na ang pag-aari ng negosyo ng media ay dapat mga Pilipino lamang. Ano ba ang naging basihan ng SEC para sabihin na linabag itong provision nito ng saligang batas ng Rappler? Mga kaibigan, dininawin ko po ha. Yung SEC na nagdesisyon, hindi po yan SEC na inappoint ni Presidente Duterte. Kaya unfair po na sinasabi nila na si Presidente Duterte ang sumupil sa karapatan ng Rappler. Ang gumawa ng decision po yan yung SEC Commission na appointed pa ni President Noynoy Aquino na pinamumunuan ng aking kaibigan na si then SEC Chairman Tess Herbosa. Sila po yung mga Aquino appointees. Bakit nila sinabi na linabag ng Rappler yung saligang batas pagdating sa foreign ownership? Kasi po, meron tayong tinatawag na depository receipt. Yan po isang mahirap intindihin, pero yan po ay isang pamamaraan para mag-raise ng pondo. Now, yung depository receipt, binigyan po nila ng kapangyarihan yung mga dayuhan na maggawa ng desisyon kung isasara or ipagpapatuloy ang operasyon ng Rappler. Now, kung titignan niyo po yung batas natin sa property, isa sa karapatan ng isang nagmamay-ari ng property, one of the rights of ownership, is yung desisyon kung isasara or itutuloy ang negosyo. In fact, kung iisipin ninyo, yan ang isa sa pinaka-importanting karapatan ng isang may-ari ng isang negosyo. Walang kahit sinong po pwede magdesisyon kung itutuloy o hindi ang isang negosyo. Depende kung gusto pa niyang magnegosyo, depende kung kumikita, nalulugi, pero yan po ay karapatan na dapat lang desisyonan ng nagmamay-ari. Yan po yung dahilan kung bakit yung appointee ni Noynoy Aquino sa SEC ng mga panahon na yon ay nagkaroon ng paglabag ng constitutional provision na nagsasabi na ang negosyo ng mass media ay dapat pag-aari lamang ng mga Pilipino. Kasi yung mga dayuhan ng komedyar na nagbigay ng milyones na dolyar sa Rappler ay binigyan ng desisyon kung sila ang magsasara ang Rappler o ipagpapatuloy ang negosyo. Ibig sabihin, bagamat hindi lumalabas na stockholder ang Omidyar,
meron silang kapangyarihan na desisyonan kung magbubukas pa rin, papatuloy ang Rappler o isasara na. Hindi ba yan na isang desisyon lamang ng isang nagmamay-ari ng negosyo? In fact, yan yung pinaka-importanting desisyon na tanging may-ari lang ng negosyo ang makakagawa kung magpapatuloy o isasara ang desisyon. Yan po yung dahilan. Now, kaya po itong desisyon ng SEC na pinamumunuan na ng mga talaga ni Presidente Duterte, reiterate lang po yung naunang order ng SEC nung ito po ay meron pang mga Aquino appointees. So wag po nating sabihin na si Presidente Duterte ang sumupil sa karapatan ng Rappler kasi ang decision po, Aquino appointees ang gumawa. So, ano ngayon ang mangyayari? Isang provision ng saligang batas na nagsasabi na limitado sa mga Pilipino ang negosyo ng mass media o yung Bill of Rights. Ang tingin ko po, isang limitasyon sa karapatan sa Bill of Rights, yung provision ng saligang batas na tanging mga Pilipino lamang ang pupwedeng magnegosyo ng mass media. It is a limitation set by no less than the Constitution at dapat sumunod ang lahat. Ako naman, ang tanong ko kay Maria Ressa, alam mo, bagamat ikaw ay isang periodista, ang pagiging periodista is not a license to violate the Constitution. In fact, dahil ikaw ay isang periodista na iyong pinaglalaban ng katotohanan, isa sa obligasyon mo, it's a natural advocacy na sumunod, lalong-lalo na sa saligang batas at ang mga batas ng bansa. Parang mga abogado, it is a natural advocacy para sa atin, sa aming mga abogado na itaguyod ang katotohanan at syempre, itaguyod ang pagsunod sa saligang batas at sa mga batas ng ating bayan. So malinaw po yan mga kaibigan ha. Hindi po paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag ang desisyon ng SEC para isarado ang Rappler. Ito po ay isang desisyon na sang-ayon sa saligang batas na nalabag po ng Rappler. Anong solusyon? Di magbukas ng bagong kumpanya na wala ng dayuhan na magsasabi kung magpapatuloy o hindi. Napakadali naman po yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi na po pwedeng maging mga mamamahayag yang si Maria Ressa at mga kasama niya sa Rappler. It's as easy as incorporating another entity na walang involvement ang foreigners. Kaya nga lang po, kung susunod sila, di wala sanang Nobel Prize Award. No? So, let's not milk it for the attention that it will generate. Napakadali pong solusyonan niya. Okay? At dahil na meron na naman tayong bagong gobyerno, siguro hindi naman sasabihin ni Maria Ressa na ang gobyerno naman ni Marcos ang gustong supilin sila. No? Hindi naman po tama yun. In the first place, hindi tama na pinagbintingan nila si President Duterte na linabag ang kanilang mga karapatan. So sana po meron kayong natutunan na naman sa ating panandaliang Spokes Hour. Binabati po si Ardnasek Cones, watching daw from Hong Kong. Hello po. Si Gina Guerrero Tadifa. Hello po. At si Tessie Magay Rojas. Hello po. Hi Tessie and thank you for watching. At syempre sa lahat po kayo na mga nanonood, maraming salamat po. May tanong, pabor po kayo sa pagbito ni BBBM sa Bulacan Airport Special Economic Zone and Freeport? Well, alam niyo po, ang pagbito ng kahit anong batas na ipinasa ng Kongreso ay kapangyarihan ng Presidente. Kung hindi sang-ayon ang Kongreso, po pwede nilang i-bypass o override ang decision ng Presidente, and this can be done by a majority vote in Congress. Check ko po kung majority yan or mas mataas ang requirement. No? Pero ang solution po dyan is for Congress to override the veto kung talagang tingin nila na walang basihan yung pagveto. Pero sa akin, fiscal prudence ang naging dahilan. Kasi kung magbibigay na naman tayo ng tax exemption, nagpatapos nating linimitahan ng mga tax exemption nung pinasa ng Kongreso ang CREATE Law kasi nga kinakailangan natin yung pondo para sa COVID, para sa national defense, mawawala ng pondo ang gobyerno. So, yun po yung dahilan kung bakit nabito. At saka, meron pong mga provision doon na nagsasabi na walang jurisdiction yung ilang mga ahensya, gaya ng COA, para i-audit yung mga financial transactions na isang government entity na labag po sa saligang batas dahil yan po talaga ay katungkulan ng COA. Kung talagang sa tingin po nila walang basihan, ang veto po pwedeng i-override po yan ng Kongreso, pero sa tingin ko naman, dahil merong supermajority sa Kongreso, susuportahan din ng Kongreso ang desisyon ng ating Presidente.
So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa huling episode muli ng ating The Spokes Hour, ito po inyong spokesman ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, please be safe, Philippines, and I love you, Philippines. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.